Magandang araw sa ating mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat. Dito tayo ngayon sa ating another episode ng mga reaction vlog para sa mga kaganapan dyan sa atin sa Pilipinas. So ito na nga, aftermath ng peace rally. At ano ba ang ating na-discovery o nakita sa peace rally na ginanap kahapon? So unang-una, makita nato ang bagang duot sa katawhan. Dami-daming mga tao, milyon na mga tao na sumuporta para sa peace rally. Maraming mga detractor na ating maririnig na kuno pro Duterte ang rally, hindi daw peace rally, kung hindi para ipakita ang suporta kay Sara Duterte na wag i-impeach, mga ganon. Actually, yes at saka no. Masasabi kong yes dahil who cares, di ba? Ay totoo naman kung kailangan nating suportahan at suportahan ng INC ang ating pangalawang pangulo, why not? Di ba? No, masasabi kong no dahil ang peace rally naman ay ginanap or ginawa dahil nakita sa karamihan na hindi makakapagdulot ng kabutihan o katiwasayan ang gagawing impeachment complaint or yung pinapay nila na impeachment sa Kongreso na ngayon daw ay inaayos na or ayos na. So, kahit ang presidente mismo nagsabi na hindi ito makakadulot ng kabutihan na kahit isang Pilipino kung gagawin pa. Siya mismo nagsabi yan, Pangulo na. Ang masaklap lang dahil hindi na siya pinakinggan ng mga kaalyado niya, tinuloy pa rin ang impeachment complaint. Diba? So makikita natin na una, walang boses ang presidente when it comes to pagkakaisa. Kasi kaalyado niya yan eh. Sino ba yan? Si Romualdez, di ba? Pinsang buo niya yan eh. Pero wala siyang impluensya or wala siyang boses para patigilin or wag nang ituloy ang mga bagay na hindi naman nakakabuti para sa Pilipinas. Pangalawa, hindi niya kontrolin na or hindi niya kayang kontrolin ang mga bagay na unang-una siya dapat ang may control dahil siya ang presidente. Para saan ka pa binuto ng sambayanan? Para gumawa ng paraan, solusyon, hindi para magkawatak-watak ang political world ng Pilipinas, kung hindi para mabuo tayo, para solusyonan ang dapat solusyonan na aktual na problema sa kahirapan, kagutuman, mga walang trabaho, kriminalidad. Diba? So na parang out of control siya in the sense na wala siya sa mga wala siyang masabi or parang kulang ang mga ginawa niya. In fairness, sinusubaybayan mo ang mga kaganapan, mga tragedy or kung ano man ang mga disaster sa Pilipinas. Hindi ganun ka hindi ganun ka satisfy yung mga sagot niya sa mga interview na ginagawa, kung ano man ang top nakaganapan sa Pilipinas. Sa laktod nga kaistorya, out of control. So, eto, ano kaya ang mangyayari after nitong natapos na ang peace rally? Makita kaya niya ang hinanaing ng sambayanan? Makita kaya niya ang pulso at kagustuhan ng mga Pilipino? Kasi nilatag na lahat
ng dahilan bakit nagkaroon ng peace rally para sa kapayapaan. Kapayapaan ba ang magkaroon ng impeachment complaint against the Vice President? Against sa pinakadaghan nga mibutar nga mga Pilipino sa Vice Presidente? Nilatag din ang dahilan bakit nagkaroon ng peace rally dahil wala ng rule of law or maraming paglabag sa saligang batas, kagaya na lamang ng pagiging hukuman ng Kongreso. Sabi nga sa isang speaker, ang number 1 senator ko na si Marcoleta, na ang Quadcom ginawa hindi para tugunan ang problema sa Pilipinas. Ginawa ito para husgahan ang Vice Presidente. So, imbis na COA or Commission on Audit ang gumawa ng investigasyon or komento at kung anuman ang rekomendasyon, pinalitan na ng Kongreso via Quadcom para mag-conclude sila na may ginawang ganito ganyan ang Vice Presidente. So in that perspective, makikita natin na hindi naaayon sa batas ang function ng isang or ng Kongreso. In the rule of law, another na nilabag nila is imbita sila ng dating presidente para kuno sa isang legislative inquiry, di ba? So in that sense, dapat kasama sa presidente ang nag-implement sa war on drug. Siyempre, legislative inquiry. So kailangan yung kung sino man ang mga nag-implement sa batas, PNP, Solicitor General, na sila ang dapat sumagot sa mga katanungan na intended para sa how the war on drug was implemented. So hindi rin naaayon sa batas ang proceeding na kanilang ginawa. So sana ngayon na nakita na ng Pangulo ang mga hinanaing at nabulgar na lahat ng mga side, hindi lamang dahil sa ginawang peace rally, kung hindi dahil sa mga speaker, mga nagsalita doon sa ginawang peace rally. Hindi man ganun karami, pero napaka kumbaga direct to the point na makikita mo ano ang dapat harapin ng Pilipinas. Hindi political persecution, hindi political na pagsiraan o pagwatak-watak, kung hindi ang dapat harapin ng Pilipinas, lalo na sa mga nasa katungkulan, ay ang kahirapan, ang kriminalidad, ug ang seguridad, no? Mauntay angay na atubangon sa mga nasa katungkulan ngayon. Yan ang pinaka pulso ng peace rally, bakit ginawa yon. So hindi na ganun ka big deal kung pro Duterte o anti Duterte o kung ano man ang meron sa peace rally na naganap. Kung hindi, ang pinakabuod na dapat magkaroon ng katiwasayan, kung baga kalinaw, kapayapaan, hindi lamang sa mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, kung hindi
pati sa mga political clan or parties na nagkakagulo, na ang nagiging kawawa ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So yan lang ang ating reaksyon sa ngayon. Tabayan na natin kung ano man ang mga kaganapan dyan sa Pilipinas, ating subaybayan, dahil ito na ang ating pagkakataon na magiging kaparte, kabahagi kung ano man ang magaganap sa Pilipinas. Maraming salamat mga kapatid at sa ating mga taga-suporta.